Good morning. Gusto ko lang kayong i-update dun sa bid na ginawa namin sa Automart. Di ba nag-bid kami sa isang sasakyan? And kahapon naka-receive ako ng email na nanalo kami. Binigyan kami ng 3 days para magbayad. Ang pinili nga pala namin ay cash. So today pupunta akong bangko para una hihingi muna ako ng manager's check dun sa bangko ko para hindi cash yung dadalhin ko dun sa East West Bank. Sa East West Bank ako magbabayad sa account ng Automart. Under Motomart siya. So, just in case lang na ganun din, baka magtaka kayo bakit Motomart. Good morning! Update lang dun sa kinuha nating sasakyan sa Automart. Na-surprise kami kasi today na yung release. Today is May 6. April 28 ako or 29 nagbayad. Basta aayusin ko na lang yung timeline sa inyo. Ang importante today natin makukuha yung sasakyan. Basta exactly 1 week nung nagbayad kami. Yun, makukuha na. So, bigla lang kami. Actually, nag-work na ako. Tapos biglang nag-message yung taga-Automart si Miss Abby na for pull out na daw yung sasakyan. So, buti na lang maaga siya nag-message. At may time pa kasi kami malayo-layo pa. Kami ay magko-commute lang. Nagsasakyan lang kami hanggang dun sa bus terminal para pag pauwi, magkasama pa rin kami ni Mahal. Ayun. So, mamaya na lang, update ko ulit kayo. Nasa Central Terminal na kami dito sa San Pablo. Naghihintay na lang ng bus na pa-Alabang. From Alabang, kailangan pa naming mag-grab siguro. Papuntang festival mo. Kasi yung bus ata hindi naman nagbababa sa festival mo. Kasi dun sa festival mall yung warehouse ng Automart sa Promenade. Nasa Alabang na kami, magla-lunch muna. Parang quick lunch lang. Parinas, Ilocos yung Panay. Okay, tapos na kami mag-lunch. Papunta na tayo sa Automart. Oh my God. Dito nga pala sila sa steel parking kapag if ever sa Festival Promenade pero sa steel parking. Last time kasi naligaw kami. Gigilid kami dito. Ayan na siya. Nakuha na namin yung sasakyan pero hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi mabilisan yung gawa. Mamaya na lang. Kailangan namin pumunta sa mekaniko muna. So yan, dinala namin sa Rapid Day para mapacheck na rin yung battery. Yung battery daw kailangan ng palitan. Ay, palagay na lang ako. Pauwi na kami pero kain muna kami sa Army Navy. Wala kasi nitong malapit sa amin. Hati lang kami sa burrito. Mahal eh. Okay, nakarating na kami ng bahay. Andito na kami sa Rizal, Laguna. Dun sa trip nakalagay 72.2 kilometers. So naitakbo naman natin siya ng gano'n nang hindi nagka-problema. So bukas ko na i-step by step yung mga ginawa namin para makuha tong sasakyan na to sa Automart. Pero so far okay naman yung experience namin. Yun lang, kinailangan agad namin palitan yung battery. Gumastos kami ng 5.5 sa Rapid Day. Anyway, lahat naman yan kukwento ko sa inyo bukas. So, pahinga na rin muna kami. Good morning! So, first time ko ako naman yung passenger dito kay Chloe. Yan yung pinangalan namin kasi yung sa dati naming baby na si Ate Shoman or si Chloe. So, yun yung pangalan niya. Chloe, Ate Shomaw, Ate Shoman. Shoman. Dami. Bibili kami yung breakfast. Tapos mamaya,
ipapa-car wash namin siya, tsaka yung may kasamang back to zero. Pero tatanggalin muna natin. Sama ko kayo mamaya. Kaya tatanggalin natin yung mga, yun, yung cover ng upuan. Bili muna kaming breakfast. Tapos pagkakain, isama ka kayo sa pagtanggal. Ito na nga si Chloe or si Ate Siomaw or Ate Sioman. Yan, kulay red na 2023 Mitsubishi Expander GLS. Na-acquire siya nung first owner November 2, 2023. So almost 2024 na nung nakuha niya. Hindi naman, yung iba kasing 2023, diba 2022 pa lang nasa kanila na. Ito hindi. Almost 2024 na. So, ano pa lang siya, 1 year and 6 months old. Pero, nung nakuha siya ng bangko, hindi ko alam kung gaano katagal siya sa bangko or gaano siya katagal dun sa first owner. Basta, ang total age niya, 1 year and 6 months. Yan nga yung sa Automart. So, yung mga konting imperfections na sinasabi ko sa inyo, ito, kagaya nitong chrome, may mga gas-gas siya. Although, gas-gasin naman kasi talaga ang chrome. Baka kasi, hindi ko alam nung nakastock ba siya. Parang may mga kinalawang eh. Kahit yung sa ibang expander daw, ganyan yung chrome nila kinakalawang. Pag naka-expose sa ulan or sa init ng araw. Tapos ito, may scratch din dito. Ayan, kita nyo. May maliit. Tapos, naka-note naman yan nung in-inspect namin. Alam ko dito meron din. Ito. Oo, ayan. Ito, yan. Scratch yan. Naka-note yan nung nag-inspect kami last time. Tapos, yung mga ilaw, may mga konting scratches din. Ayan. Wala naman siyang major na yung sobrang lalim na scratch. Wala namang ganun. Ayan. Tapos sa loob naman, yung mga ganito, mukhang brand new pa talaga yung mga sides niya. Kaya kahit yung dashboard, meron lang na idikit dito na hindi matanggal, pero kaya naman yan tanggalin. Pero, okay pa siya. Dito daw may scratch. Ito, nakita ni Mahal yan. Yan lang. The rest, okay naman. Pero, ito pala sa steering wheel. Yung ditong part, ayan, parang nagasgas or nag-fade na rin. Ito. So, tinatanggal namin tatanggalin namin yung mga cover kasi lalabahan. Yun muna gagamitin namin para makatipid naman tayo. Tapos ito may mga plastic pa, oh. Hindi pa niya natatanggal. Actually, kahapon yung infotainment may plastic pa rin. Natanggal na lang namin agad. Yan yung front row. Dito sa second row, maayos pa rin yung mga ganito. Madumi lang talaga kasi hindi pa naka-car wash. Yan. Ayan. Sa likod may mga tools pa. Kompleto nga pala ito sa ito. At may basura pa rin pala. Ayan. Tapos andito yung dati yung mga yan. Even yung RFID iniwan ng first owner, ang bait niya eh. Tapos sa baba yung spare tire. Yung makikita niya. So, ayan, tinatanggal na yung plastic sa, ano tawag dyan? Hindi ko alam. Blind, ayun. Nandito sa passenger yung ano niya, kakaiba. Hindi, yung iba ganun din talaga. Sa passenger, yung mirror dito sa driver seat, wala. Pero may ipitan ng something. Mga papeles. Yung ORCR, ganun. Nahirapan kami tanggalin to, wait lang. Ikaw dyan 25 kasi pagka dumating yung work permit
So, inulan agad kami. Kakatapos lang mag-car wash. Galing, no? Ayan. Madilim na eh. Sayang. Na ano. Medyo late yung aking filming. Pag binuksan ko naman to. Ayan, okay. Ganyan na lang. Gusto ko na kasing tapusin yung vlog dito about sa pagbili namin kay Chloe or itong expander sa Automart. So, bibigyan ko kayo ng timeline. Nilista ko yun eh. Para, kabisado. Ay, may kodigo ako pag sasabihin ko na sa inyo. Wait lang, hanapin ko lang. Ayun. Nilusto ko talaga sa notebook ko. Okay, mag-umpisa tayo sa umpisa. Noong April 13, nagpa-schedule kami na mag-i-inspect ng sasakyan. So, prior April 13, nagtitingin-tingin na ako. Actually, way back before pa, mga years ago, tumitingin na ako sa Automart kasi interesado talaga ako sa mga repossessed cars kasi nga, yung iba, sobrang low ng mileage. Kagaya nito, 9,000 something lang. Tapos, ang laki ng difference niya sa brand new. Although, hindi naman to brand new. And makakasigurado ka na hindi siya nakaw. Hindi mo na kailangang pumunta sa HPG para ipacheck kung ito ba ay hot car, ganyan. Kasi bangko ang may-ari nito. Partner ng Automart yung mga banks. Itong si Chloe ay sa East West Bank. So yun nga, April 13 nagpa-schedule kami. Tapos since wala kaming kakilalang mekaniko, sabi ko, gusto ko may mechanic. So, ang bayad is 1,500 per hour. Sa isang oras, 3 yung pwedeng matingnan na cars. Pero, yung 3 napili ko, yung isa pala flooded. Kaya sabi ko, wag na kuya, wag na natin ito na yung isa. So, 2 lang talaga yung natingnan namin. So, yun, April 14 yun nung inspection. 13 ako nagpa-schedule, 14 kami pumunta. April 17, nagbid ako online gamit yung aking account sa Automart. Tapos, April 21, nag-deposit ako para sa bid. Kausap ko si Miss Abby sa Viber. Sabi niya, para mag-push through yung bid ko, kailangan ko mag-deposit ng 20K. So, nung una, may mga nababasa ako, sabi 10K lang. Pero siguro this time 20K na. Not sure lang kung lahat ganun. Tapos April 28, may na-receive akong email na nanalo kami. May kasama na siyang PIS. Ano nga ba? Payment instruction something. April 28 yun ha. Ang deadline ng payment ay April 30. So 28, 29, 30, meron ka lang 3 days para magbayad. Cash nga pala yung aming pinili. Hindi installment. Kasi pag installment, nababasa ko sa iba, mas matagal yung proseso. Dahil kailangan ka pang ma-approve. Ang dami mo pang ipapasang mga kung ano-anong requirements. Ayoko na ng ganong ka-hassle. Meron naman kaming cash. So sabi ko, cash na lang. So April 29, nag-deposit ako ng full amount para dun sa sa dito kay Chloe, yung full amount ng binid ko na napanalunan namin. Sabihin ko na nga sa inyo, it's 806,001 peso. Nagpaano pa talaga ako ng 1 peso para kung may kapantay na 806. Lamang kami ng piso. Pero anyway, nanalo naman kami. Pero hindi pa yun yung actual price kasi sa PIS, nakalagay may notarial fee na 1,200. Oo, so parang dinagdag pa yun sa bid ko. So yun yung binayaran ko ng full amount. Tapos yesterday, May 6, naka-receive ako kay Miss Abby ng message sa Viber na for pull out na yung si Chloe. So yun, pumunta na kami. Tapos today is May 7, nakapagpa-car wash first time, tsaka PMS. Sa Rapid Day na lang kasi hindi na to under warranty ng Mitsubishi kasi yung first owner hindi niya napa-PMS. So yun lang.
Sayang. Kung napa-PMS niya, under warranty pa sana to. Kasi 2023 model to eh. So, 3 years warranty sana. Ay, kaso wala. Pero okay naman. Tapos yun pala, kahapon, nung pinull out namin siya, sabi nung taga-Automart, hindi nagcha-charge yung battery. Pag pinapatay, hindi na uli ma-start. So, nag-alala kami. Kaya dinala agad namin sa Rapid Day kasi nataranta na kami. Baka mamaya kami ay tumirik somewhere para palitan ng battery. Medyo napamahal kami doon kasi ang mahal ng battery sa Rapid Day, 5.5. Tapos, hindi pa branded na battery yon. Although, meron namang warranty na 21 months. So, pwede na rin, 5.5. Tapos, ano pa ba? Sisingilin sana kami sa scanning. Kaso si kuya, parang hindi marunong mag-scan. Sabi ko, kuya, wag mo na ako singilin sa scan kasi parang wala ka namang nakita. Kasi nung una, nung inano yung battery, nag-check engine siya. So, nangyari na rin yun sa previous car namin na pag hindi maayos yung pagkakabit ng battery, ganyan, or tinanggal, binalik, nag-check engine, pero nawawala din naman. Nawala naman siya. So, pero pinapascan din sana namin para sure lang. Kaso wala naman siyang makita. Sisingilin ba naman kaming 1.5? Sabi ko, kuya, huwag na ako singiling 1.5. Sa inyo na lang ako bibiling battery. So, yun. Pumayag naman yung taga-Rapid eh. So, anyway, yun nga. So, yung naging process is from April 13 hanggang yun yung nagpa-schedule ako. Tapos, May 8. Hindi, sorry. May 6, nasabi na si Chloe. So, hindi naman umabot ng 1 month. Ito ay para sa cash ha. Yun. Tapos yung deed of sale, kahapon ang binigay lang sa amin, mga gate pass. Siyempre hindi ko papakita sa inyo ha. Malayuan lang. Ayan, may binigay lang na gate pass, yung copy ng ORCR, tapos ano pa ba to? Yun lang. May galing sa Gateway Motors, parang inspection, something. Yung sa first owner, kung magkano yung binayaran niya. Yun. Yung mga deed of sale. By the way, yung ID ng first owner, meron naman na rin. Nung nag-inspect pa lang kami, meron na yung may kasamang signature niya. Para pag nagpa-transfer of ownership kami, hanggang kailan ba itong niya? Okay. Hindi pa naman expired yung ID niya dito. So, importante yun, Nina, yung ID niya ay up to date. Kundi, hahanapin ko pa siya kung saan siya. Ayan. Tapos may copy din ng ORCR. Yun nga, yung deed of sale daw. Tsaka yung original na ORCR, 30 to 45 days bago makuha. Pero sabi naman ng taga-Automart, pwede na namin tong i-drive kung saan-saan kasi meron naman kaming, sorry, wait lang. Sabi ng taga-Automart, pwede naman namin tong i-drive kung saan-saan kasi meron naman kaming copy ng ORCR. And may mga kasama rin tong manual. Andito pa yung service and warranty booklet. Kaso, walang record. Kaya, ayun. So, anyway, ayan. So far, siguro i-update ko na lang kayo from time to time. Pag naka-receive ko na yung ORCR, tsaka yung deed of sale, tsaka pag magta-transfer of ownership na tayo. So, sa ibang video na lang yan. So, maraming salamat. Sana nakatulong to sa mga dumilim na talaga. Sa mga gusto ring bumili ng repossessed car sa Automart, okay yung experience namin. So, ayun lang. Thank you so much sa panonood. Please subscribe. Tapos, para makita nyo rin pag yung na-receive ko na yung deed of sale, tsaka mag-aasikaso tayo ng transfer of ownership. Tsaka panoorin nyo rin yung mga daily vlogs ko. Thank you. Bye-bye.